Nanawagan po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Kongreso na alisin na ang pagpapataw ng system loss charge sa bill ng kuryente. Mangyayari po ito kung aamyendahan lamang ang Electric Power Industry Reform Act o itong tinatawag po nating IPERA Law. Sa talumpati po ng Pangulo, sinabi niyang hindi kasalanan ng consumer kung nagkakaroon po ng system loss. Ang system loss, mga kapatid, ay singil na ipinapataw po sa mga konsumidor para po sa mga kuryenteng nawawala mula po sa distribution system. Karaniwan pong dahilan ay ang technical factors o di po kaya'y pagnanakaw ng kuryente gaya po ng jumper. Pakinggan po natin ang bahagi ng talumpati ni Pangulong Marcos kahapon. Kung pagbawas ng presyo ang usapan, sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Therefore, we, the people, we demand for the immediate amendment of the IPERA. And to prohibit charging systems loss against consumers, including the value-added tax thereon. Nanghingi rin po ng tulong ang Pangulo sa Kongreso para po magkaroon ng batas na tutulong sa mga Pilipino na magkakaroon po ng solar panels sa mga tahanan. Pinagmalaki po ng Pangulo ang dalawang proyekto na magdadala po ng supply ng kuryente sa ating bansa. Kabilang na po rito ang tamang paggamit po ng nuclear energy. Ito po ang bahagi ng SONA ukol po diyan. Sa lahat ng mga ginagawa natin sa sektor ng enerhiya, maninaw din sa pamahalaan ang hinaing ng taong bayan na pababain ang presyo ng kuryente sa bansa. Unang-una, upang maging simple, madali at abot kaya ang pagpapakabit ng solar panel at battery storage system sa kanilang mga bahay, hinihiling ko ang tulong ng Kongreso na maipasa na ang Sariling Kuryente Act. Welcome naman po kay House Speaker Bogie D. Ang panawagan ng Pangulo na pababain ang presyo ng kuryente. Hamon daw po ngayon sa kanila ay tiyaking maisa sa katuparan po ang mga panukala na makakatulong sa mga Pilipino. Pinuri naman po ng Trade Union Congress of the Philippines ang kagustuhan po ng Pangulo na tanggalin ang singil sa system loss. Pero kung gusto raw po talagang mapababang singil, dapat rin pong buwagin na ang 12% VAT. Kabilang din po sa ipinagmamalaki po ng Pangulo ay itong utos niyang agarang pag-refund ng sobrang singil na mga kumpanya ng kuryente. Gayun din po ang suspensyon sa pagpuputol ng serbisyo po ng kuryente para po sa mga hindi agad makabayad. Ipinagutos din po ng Pangulo na payagan ang otay-otay na pagbabayad ng kuryente. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 at True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe po sa aming YouTube channel at podcast at sundan niyo po kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin po ang aming website sa truefm.ph at panoorin din po kami sa True TV Channel 19. Kami ang 105.9 at True FM, laging true sa'yo, kapatid!